Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pakikiisa sa Earth Hour ngayong taon, nagsagawa ng Lights Off Ceremony ang pamahalaang lungsod ng Quezon nitong nagdaang Sabado. Pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte ang seremonya na ginanap sa Eastwood, Pasig City. Ang kaganapan ay suporta at pakikiisa ng lokal na pamahalaan sa pagtitipid ng kuryente at pagpatay ng mga kagamitang dikuryente bilang tugon sa pagsagip sa kalikasan. Bukod sa alkalde ay dumalo rin ang iba't ibang kawani sa lungsod upang makiisa at sumuporta sa inisyatibong ito. Panibagong pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard ang naitala sa nakaraang resupply mission sa Ayungin Shoal, ngunit ayon sa National Security Council, naging matagumpay naman ito. Para sa ibang detalye narito si Francis Riodique. Layon lamang ulit sana ng UNIZMA 4 na maghatid ng mga supply para sa mga Pilipinong sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ngunit muling hinarang ito ng China Coast Guard noong Sabado ng umaga nang mag-reverse blocking maneuver o umatras ang China upang mapigilan ang UNIZMA 4. Nakatanggap rin ito ng pambobomba ng water cannon mula sa China Coast Guard. Sa kabila ng pangaharas ng China, ayon sa National Security Council, matagumpay naman ang resupply mission ng Philippine Coast Guard. Pagtitiyak ni NSC Chairperson Eduardo Año, hindi naman napigilan ng China ang misyon at nakarating pa rin sa BRP Sierra Madre ang supply at kagamitang kailangan ng mga sundalo. Hindi ito ang unang beses na pambobomba ng water cannon ng China sa UNIZMA 4. Una nang binomba ang barkong ito nitong buwan kung saan nabasag ang windshield at 4 na crew ang nasaktan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang magnitude 5.3 na lindol ang yumanig sa Marihatag, Surigao del Sur nitong linggo, alas 2:22 ng hapon, ika-24 ng Marso. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Gayunpaman, wala namang inaasahang danyos at aftershocks matapos ang naunang lindol. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, mga bata maaari na rin iparehistro para sa National ID. Libo-libong deboto dumagsa sa mga simbahan para sa pagpapasbas ng palaspas. LTO nakatuon sa seguridad sa mga kalsada para sa Semana Santa. PCG patuloy ang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga biyahero sa Rizal kaugnay ng Oplan Semana Santa 2024. DILG at PNP nagsani puwersa para sa ligtas na paggunita ng Semana Santa. Best Buddies Philippines at USC magkatuwang na isinagawa ang Day of Play service para sa mga PWDs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapauwi kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos ang pagkakaaresto nito. Si Teves ang itinuturong utak ng umano'y pagpatay sa 10 katao, kabilang na si dating Gobernador Ruel Degamo. Naging posible ang pag-aresto kay Teves sa Timor-Leste sa pakikipagtulungan ng Interpol, National Central Bureau at East Timorese Police. Sa pagsisimula ng Semana Santa kahapon, dumagsa ang libo-libong deboto sa mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa upang makibahagi sa relihiyosong pagdiriwang na ito. Para sa kaganapan, tunghayan ang aking ulat.
Dumagsa ang libu-libong deboto sa mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa, alinsunod sa pagsisimula ng Semana Santa kahapon, Linggo ng Palaspas. Kaugnay nito ay dagsa rin ang mga nagtitinda ng palaspas sa labas ng simbahan, gayon din na ang mga nakibahagi sa prosesyon. Hindi mahulugang karayom ang ilang mga simbahan sa Metro Manila para sa mga debotong nagpabasbas ng kanilang mga palaspas. Kabilang sa mga dinagsang simbahan ay ang Manila Cathedral sa Intramuros, Manila, National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo, Rizal, at Minor Basilica ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Manila. Ang kaganapan ay dinaluhan ng ilang mga bata na gumanap bilang mga anghel upang umawit ng hosana sa pagsalubong sa imahen ni Jesus. Sa ibang kaganapan, nagkaroon ng palarong paslit sa parokya ng Tondo, Manila para sa mga batang nakibahagi sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Kabilang sa mga palarong isinagawa ay ang tradisyonal na larong palayok habang nakapiring at ang pabitin na may mga nakasabit na laruan at candy. Ang Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagsisimula ng pagninilay, pagrorosaryo at paggunita sa pagpapakasakit at pagkabuhay ni Jesus. Ang paggunita ay tatakbo sa loob ng 1 linggo at magtatapos sa katapusan ng Marso, Linggo ng Pagkabuhay. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng pertussis sa bansa, nakatakdang kumuha ang Department of Health o DOH ng hindi bababa sa 800,000 vaccine doses. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, inaasahan ng departamento ang pagtanggap ng pinakabagong batch ng mga bakuna mula sa pamamahala ng UNICEF na tinatayang nasa 800,000 hanggang 1 milyon sa buwan ng Hunyo. Inihayag din ng ahensya na noong ika-9 ng Marso, naiulat ng DOH ang 453 kaso ng pertussis, kabilang ang 35 nasawi, kaya naman hinimok ni Tayag ang mga magulang, lalo na ang mga ina na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa sakit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, mga bata maaari na ring iparehistro para sa National ID. Libo-libong deboto dumagsa sa mga simbahan para sa pagpapasbas ng palaspas. LTO nakatuon sa seguridad sa mga kalsada para sa Semana Santa. PCG patuloy ang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga biyahero sa Rizal kaugnay ng Oplan Semana Santa 2024. DILG at PNP nagsani puwersa para sa ligtas na paggunita ng Semana Santa. Best Buddies Philippines at USC magkatuwang na isinagawa ang Day of Play service para sa mga PWDs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na sundan ang mga pamamaraan upang makaiwas sa sunog, lalo na sa panahon ng tag-init. Base sa kaniyang panawagan, gawing handa ang publiko laban sa mga banta ng sunog, lalo na sa mga pampublikong lugar, pati na rin sa mga lokal na pamayanan, maging ang bawat tahanan. Binigyang diin din ni Marcos ang kaniyang buong suporta sa Bureau of Fire Protection bilang tagapagprotekta sa mga mamamayang maging ligtas laban sa anumang sakuna.
Bilang paghahanda sa seguridad ng publiko ngayong Semana Santa, nag-ugnay ang Philippine National Police o PNP at Department of the Interior and Local Government o DILG na magbantay sa mga simbahan at pampublikong lugar. Tunghayan ng buong impormasyon mula kay Jade Buhoy para sa balita. Nag-anunsyo si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ukol sa pakikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa Philippine National Police o PNP na siguraduhin ang kaligtasan ng publiko ngayong panahon ng pagunita sa Semana Santa. Ayon sa kalihim, sisiguraduhin ng bawat ahensyang nabibilang na bantayan ang mga pampublikong lugar gaya ng simbahan, pasyalan, pilgrim site, paliparan, bus terminal at mga pier. Dahil dito, nagpakalat ng halos 35,000 pulis at higit sa 400 police service dogs sa mga nasabing lugar at para mabantayan ang pag-inspeksyon sa mga bagahe. Bahagi rin dito ang mga isasagawang checkpoint operation, pati ang RAD teaming operation kasama ang mga Disaster Risk Reduction Council para iwas sakuna. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ginanap na World Water Day Awards 2024 ay nakatanggap ng parangal ang lungsod ng Makati mula sa National Water Resources Board o NWRB. Natanggap ng Makati ang Waterwise Sustainability Award na siyang patunay na ang lungsod ay mayroong natatanging kontribusyon sa water conservation and sustainability. Pagbabahagi naman ni Makati Mayor Abby Binay, ito ay isang patunay na matatag na dedikasyon ng lungsod sa pagpapanatili ng kaayusan sa katubigan ng Makati. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, mga bata maaari na ring iparehistro para sa National ID. Libo-libong deboto dumagsa sa mga simbahan para sa pagpapasbas ng palaspas. LTO nakatuon sa seguridad sa mga kalsada para sa Semana Santa. PCG patuloy ang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga biyahero sa Rizal kaugnay ng Oplan Semana Santa 2024. DILG at PNP nagsani puwersa para sa ligtas na paggunita ng Semana Santa. Best Buddies Philippines at USC magkatuwang na isinagawa ang Day of Play service para sa mga PWDs. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.